Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Break muna tayo sa usapin ng mga paghihigpit na nangyayari dito sa Canada. Wala muna tayong pagkukwentuhan ng mga announcement. Balik muna tayo sa pakikipagkwentuhan sa mga isa-isang kababayan natin dito sa Canada. Isa po siyang nakapasok po siya dito through the International Student Pathway at ngayon ay permanent resident na. Kaya nako, alam mo, laking pasasalamat din niya in a way, na hindi niya na naabutan itong paghihigpit na nangyayari. He doesn't need to worry about that dahil ayun nga, siya ay isa na pong permanent resident. Actually, ang kanyang misis, ayan, si Raymond Yoldi, ang Hello. misis mo ang international student and you came with an open work permit. Tama, diba, Yes, Raymond? tama. Ayan. O, kamusta, Raymond? Parang hindi pa rin ako makapaniwala kasi sobrang parang feeling ko hindi naman kami pinahirapan ni Lord Oo. sa pathway na kinuha ng misis ko. Oo nga. Kaya ayun. Oh, okay. Papasalamat. Definitely you are blessed at Yep. I can just imagine how relieved you are pag napapanood mo yung mga balita ngayon na parang pahigpit ng pahigpit. Yes. Yung mga pathways, iba't ibang pathways, katulad ng pinanggalingan ninyo na International Student Pathway. Yes. Oo. When did you come? 3 years na kayo, 3 years pa lang kayo dito. So, in a way, fairly fast din naging PR na rin kayo kahit paano mabilis, 3 years. How did it happen? Nung dumating kami dito, September 5, 2021, nagstay muna kami sa tita niya sa Scarborough, sa Toronto. Kasi that time, parang pre-COVID so kailangan mo muna magstay ng 2 weeks sa hotel that time. Pero luckily, hindi na rin namin nabutan yung hotel. Sa bahay na lang muna. Random, chinek kami sa Vancouver that time. Mm-hmm. And then, luckily, wala namang tumawag sa amin na nagka-COVID kami. So after 2 weeks, pinasal muna kami ng kamag-anak niya dito sa London to see the area. And then after a week, tsaka kami mismo lumipat sa London. Hinatid kami ng tita niya at tsaka tito niya. Ayan. Sila pong mag-asawa ay galing sa Singapore. Sabi ko kay Raymond, ang dami rin mga Pilipino who have been staying in Singapore for so many years and then because nga medyo mahirap yata, almost impossible daw, maging PR yata sa Singapore. Maraming nag-decide mag-move dito sa Canada. But did you like it in Singapore? I mean, given the chance, ano bang mas gusto ninyo? Well, kung sa pera lang ang labanan, mas okay talaga sa Singapore kasi walang tax dun . Oo, Kumbaga grabe. yung sweldo mo, kung kumikita ka ng 5,000 yung marireceive mo sa cheque mo, sa savings account mo. Baba pa ng tax nila. Kaya masarap pagkain, convenient yung transportation system nila, napaka-efficient. Unlike dito sa lugar namin, medyo maluluha ka kasi antay ka ng 40 minutes bago dumating yung bus na na-miss mo. If you miss the schedule. Yes. Nga. Okay. But anyway, ngayon, what can you say about Canada? You've been in 3 years. What do you like about it naman? Siguro ang gusto ko dito, yung una is yung weather. Mas gusto mo weather dito kaysa sa Singapore. Kasi meron tayong tinatawag na 4 season, di ba? So, yung 4 seasons na yun, sobrang na-enjoy ko yung fall tsaka spring. Although winter, medyo okay din naman. Yung first time, para kaming mga baliw . Kasi talagang nag-try kaming lumabas sa labas na nag-snow. Yung try lang na walang damit, yung mga ganun. Pinagsalan ako ng asawa ko. Sabi ko, bilisan mo, lamig na ako. So, masaya naman. Masarap din naman talaga ang experience na fall. Yes, pero pag tumatagal na, parang hindi mo na rin gusto yung snow. Pero gusto ko yung lamig. Okay. Tapos kanina nabanggit mo bago tayo mag-record na when you guys arrived here in 2021, parang iba pa talaga yung mga panahon na yun. Sabi mo, noon madali pa makahanap ng trabaho, malayo sa nakikita mo rin ngayon dyan sa London. Can you explain to us, bakit? Paano ba nung bagong dating pa lang kayo? Kasi that time, parang pag maghanap ka lang ng part-time, like Tim Hortons, McDonald's, andali lang makapasok mga Dollarama, mga ganun. Yung mga side, on the side lang na trabaho ba. Pero,
for some other reason, hindi ko lang sure bakit ngayong year, kahit nga last year, ang hirap na rin maghanap. So Oo. may mga connection na rin naman ako dito sa Tim Hortons, sa mga manager na sabi ko, pasok mo naman ako dyan part-time. Sabi niya, sige, send mo yung CV mo. And then, hindi na siya babalik. Wala na silang follow-up na kung mayroon bang nakuha or something. Tapos sabi na, ay, next time na lang pagka tapos ng pag-file ng tax. Parang may mga ganun sila. Tsaka ka-apply ulit. Tapos nag-apply na naman ako. Online, Indeed, Job Street, lahat. As in, walang response talaga. Oh, pero nung Unless may bago connection ka ka pa. pero Pero nung nung, bago ka nabanggit mo 'no, actually parang palipat-lipat ka pa ng trabaho, pag-alis mo makakahanap ka agad ng isa, tama ba yun? dati kasi, ang first year ko dito, 4 ang trabaho ko, Ina. Grabe, In in hindi in naman in first sabay-sabay? Hindi naman Sabay-sabay? sabay-sabay. Okey. Kasi, dati 10 hours per day yung shift ko sa Cargill. Monday, Wednesday, Thursday, Friday ang pasok ko, Tuesday yung off ko. So yung Tuesday ko na off, pinapasukan ko yun naman sa palaisdaan dito, fish fillet. Nagfi-fillet ako ng Oh, isda. So from manok ng full-time, isda naman ng Tuesday. oh. Tapos, Saturday, Sunday, nagde-deliver naman ako ng dyaryo. Aba, may gano'n ka pang racket, nagde-deliver ng Oo. dyaryo. Kasi, Alam mo, although I've never prepared seen naman that kami. here, meron pa palang mga gano'n. Sorry, ako Oo. parang hindi ko pa ako nakita, totoo? Nag-prepare naman kami financially pagdating dito. It's Hmm, just that gusto ko lang na ma-preoccupied ako para at mhm. least hindi rin mahirapan yung asawa ko sa pag-aaral. Sabi ko, sige, mag-focus ka lang sa school mo. Ako na bahala sa tuition mo, sa bayarin sa bahay, pagkain, yung mga ganon. Tsaka nabiyayaan din kami ng sasakyan agad nung dumating kami dito. Kaya hindi rin siya masyadong nahirapan mag-commute or something. Oo. Kasi nung first time kong nagtrabaho sa Amazon, na-late lang ako siguro ng mga 5 minutes sa bus stop. Nakauwi na ako, ang out ko nun is 10:45 PM. Hmm. Nakauwi na ako sa bahay ng almost 2 AM. Oh my God, because you were late by 5 minutes? Yes. Tapos Grabe. mag-aantay ka na naman ng bus ng 30 minutes, antay ka na naman sa kabilang bus stop tatlo yung bus stop na gagawin ko bago ako makauwi ng bahay. Oo. Eh kung drive mo lang yun, like 20 minutes na sa bahay ka na. Oo, Gano'n siya. oo. So, nag-decide kami na sabi ko, hindi ko yata kaya yung ganito. And then ayun, so nag-apply na ako ng sasakyan. Luckily na-approve naman kami ng asawa ko kahit wala pa akong masyadong credit history. Importante Oo, kasi yan oo. dito, di ba? Oo, naku, I guess malaki talagang tulong, Raymond, if you come Mm. here financially prepared. Dahil alam mo Yes. naman, ngayon sa balita, 'di ba, Mm. yan ang Yep. problema ng iba. They weren't financially prepared. Marami pa nga yung mga umuutang, Mm. binebenta lahat ng ari-arian o maraming Yes. ari-arian para lang isugal dito sa Canada. How did you prepare financially? I mean, were you ang pinrepare niyo ba kundari 1 year tuition, meron kayong housing na budget for let's say a few months. How did you do that? Nung pandemic, hindi naman kami makauwi ng Pilipinas dahil nasa Singapore nga kami. Research na kami. Sabi ko, ano yung next step natin? Sabi ko, sige, sabi ko, mag-apply na tayo ng Canada. Siguro the whole month, wala akong pinuntahan sa YouTube kundi Canada. Naghanap ako ng mga vlogs na ano yung buhay sa Canada. Meron akong fina-follow dati kung kilala mo si Melanie on Demand. Sa Alberta Okay. naman siya Oh, naka-base. And then yan, sila MC, yeah. Si Coach sino pa? MC. Si Yeah. Coach MC yan, pinapanood din namin yan. Tsaka sila Joy Fajardo ng PEI. I don't know Okay. if you know her. So yan yung mga una kong sinubaybayan hanggang sa sabi ko, sige, continue na natin i-pursue na natin tong Canada dream natin. Kasi talaga matagal namin gusto mag-Canada, 2019 pa lang. Oh, okay. Unfortunately, ang pinapapunta sa amin na pathway is PR agad. So, What do you marami na, mean? yung PR pathway agad. You Galing ka tried na out express entry? express entry, sorry, express Okay. entry. And then, siyempre dahil mataas nga yung CRS scores, antay ka pa ng draw and stuff like that. Actually, na-scam din kami pala ng isang agency sa Singapore. Ewan ko kung existing pa ba sila. Pwede ko man siguro sabihin pangalan nila. O kahit wag na, pero ano nangyari? Ayun, first, preliminaries lang, miningi lang yung mga docs.
After nung, tas nag-pandemic, wala na, ni hi ni ho, wala na silang Did you give contacts. money? Yes, Naku nag-down po. kami ng almost 110,000 pesos. 110,000? Yes. Oh my God. Ano ba yan? Kasi nung time na yun, wala Buti kami hindi ka na idea turn yung off Canada. na parang nako, baka hindi para sa atin ng Canada. Hindi naman kasi parang pinurso ko pa rin yung dream ko na magpunta sa Canada. So, fast forward 2020, dahil pandemic that time, hindi kami makauwi. So, nag-ano kami ng asawa ko, parang nag-devote kami na, sige, magbigay tayo ng 50% ng salary natin sa iipunin natin, pang Wow. funds natin sa Singapore. Ang Pang laki nun, funds natin sa Canada. 50%, wow. 50% ng sweldo namin, tig-is 50 kami. So, siguro in 7 months na pag-ipon namin, na-reach namin yung goal namin, na-exceed pa actually. Kasi sobrang hindi kami lumalabas, hindi kami kumakain sa labas nga, hindi kami makalabas. So, naipon naman namin yung 2-year tuition na niya. Wow! Oh my God! Plus, What a big deal! Grabe, yes. laking tulong mo. Kaya nung lahat ng mga nagtatanong sa akin, ano yung first step na ginawa niyo? Ang parati ko sinasabi, mag-ipon kayo ng pera. Correct. Kasi, So, mahirap umasa sa ibang tao, una sa lahat. Lalo na pag may kamag-anak ka, minsan hindi rin naman tutulong sa iyo. Ikaw lang talaga asahan mo. So, yun ang parati ko sinasabi, mag-prepare kayo ng pera. Lahat ng correct. sinasabi ko yun. Oo, syempre nakatulong din yun sa misis mo when she was studying. She didn't have to worry about that. Yes. Kasi yan ang pinoproblema ng maraming mga students dito. Babayaran nila yung mga inutang nila pagpunta dito, pupunuin pa nila yung pang-tuition talaga nila, di ba? Yes. Kasi nga, binenta rin namin yung property namin sa Pilipinas. Kasi sasakyan lang naman, hindi naman kami bumili ng bahay. Nagdagdag din yun sa ano namin, sa savings na. Nice. Okay. Yeah. Ay, nako. O, diba? Tapos, yung pathway to PR ninyo. Kasi si Raym, I think you two came from, engineering background kayo sa Singapore. Tama ba? Yes, correct. Oo. Sa drafting kami for 8 years sa Singapore. And then, pagdating ko dito, yun agad una kong hinanap na work. Kasi, medyo malaki na yung years ng experience ko eh. So, sabi ko, baka may laban. Unfortunately, dito sa Canada, regulated yung mga trabaho like mga skilled jobs like engineering, architecture, nursing, doktor. Kailangan mong kumuha ng mga certificate para makapasok sa field unless may connection ka talaga. So, give up ko na yung dream ko na makabalik muna, sabi ko. Kahit anong work, sabi ko, basta magbibigay lang ng papel para maging permanent resident. Sabi ko nga sa kaibigan ko kahit nga janitor yan, wala akong pakialam. Sabi ko, basta makuha ko lang yung goal ko. Sabi ko, temporary lang naman lahat to sabi ko. So, yun, nakapasok naman ako dun sa Cargill. Yung Cargill, manufacturer yun ng chicken nuggets dito sa London. Sa branch namin, kami ang nagsusupply ng chicken nuggets sa buong McDonald's sa North America. Naku po, totoo ba? Doon pala ang source ng chicken nuggets. So, lahat ng, minsan, kaya natagalan din ako dun sa company niyo kasi kahit na manual labor job siya, hindi mo mafe-feel yung discrimination na, ganyan lang yung trabaho mo, ganyan, bakit ka nandyan, graduate ka naman. Sa totoo lang, ang daming mga doktor, lawyer, na nagtatrabaho din dun para lang sa PR. Oo, grabe, Tiniis talaga namin. Oo. Kaya, and ayun. the good part about that job, dyan po, sa London, I think sa area ni Raymond, marami talaga mga agricultural or food processing na jobs na mahanap dyan, no? Yes. Kasi sabi mo, meron ka ding may naging job mo rin sa palaisdaan naman, di ba? Oo. Actually, yung palaisdaan, medyo mga 20 minutes away. Outside London naman yun. Pero malalapit lang naman yung mga towns and cities dito. So, doon naman sa St. Thomas naman yun. Malapit din kasi sa lake yun eh. Yeah. So, kaya 20 minutes drive, 30 minutes drive, walang problema. Kaya, ang maganda, ang nangyari po, bali si Raymond, ang nasa isip niya habang nag-aaral yung misis niya, naghahanap siya ng trabaho that would qualify him for PR. Yes. Kasi yung mga, I think, first 1 or 2 jobs mo ba, parang tinanong mo agad yung boss mo,
if they would sponsor, ano tawag doon, kung magbibigay sila ng Para papel, magsusupport hindi. sila ng Oo. paper for permanent residency application. So, una kong trabaho sa Amazon, napakadali lang. Kaso, una ko agad, every time na pumapasok ako sa company, una kong tinatanong, nagsusupport po ba kayo ng permanent residency? Yan din ang gusto kong i-share sa inyo, sa mga nakikinig na, lalo na yung mga bago dito sa Canada. Bago kayo mag-apply sa work, pagka na-interview na kayo, nabigyan na kayo ng chance na ma-interview kayo, tanungin nyo agad kung nagbibigay ba sila. Kasi kung hindi, ano pang sense na magtatagal kayo doon, 'di ba? Oo. Unless kung hindi kayo nagmamadali, which is yung mga kaibigan ko minsan, nakakatawa lang eh. Oo, lalo na kung sa panahon ngayon, ano, ewan ko na lang Yes. kung aaksaya ba kayo ng oras if your Yes. goal is to be permanent resident. Okay, the good thing about, again, doon sa probinsya, sa area ni Raymond is, priority kasi ng probinsya pala, rather, ng Ontario, yung ganyang uri ng trabaho sa provincial nomination program, di ba? Yung Yes. food processing and agriculture. So how fast was it? Ano nangyari? Yung processing ninyo? Sa OINP, dahil medyo may edad na rin naman ako, so hindi na ako qualify sa CAC. So naghanap ako ng pathway na mapi-PR kami. So narinig ko nga tong pathway na OINP under in-demand stream. Okay, in-demand stream. Yep. So sa in-demand stream, maraming job doon na pang tier 4 and tier 5. Okay. Ano mga tulad ng trabaho doon, Raymond? Can you give us paano ba? Siguro, yung sa akin is yung sa industrial butchery and food preparer, which is yung sa akin, which is 94141 yung NOC code niya. Actually, medyo marami sa ina, hindi ko sige, hayaan mo na, okay lang. Okay. Akala ko lang baka lang may maisip ka. Sige, tapos? Tapos, sabi ng company, pag 9 months, balikan ko daw sila. So, nag-email ako after 9 months. Sabi ng HR namin, sige, antayin mo lang yung respond namin. Tapos, kung ma-approve ka sa support ng company. And then, after a week, mag-reply sila. Sabi nila na, supportahan ka na namin ng application mo. Kaso, kailangan mo maghanap ng third-party consultant kung may papakonsult ka, kung gusto mo ng agency or DIY. Dahil hindi ko rin masyadong familiar yung pathway, nag-hire kami ng immigration consultant. Okay. Na somehow tied up sa company. So, after 9 months, nagbigay na sila ng go signal, consult ng agency, submit ng application. After 5 months, naka-receive ako ng invitation. And then after 5 months, submit ulit for nomination. Nomination after 4 months naman. And then, after nabigay yung nomination, for PR na. So, federal na application. So, federal, antay lang ng 6 to 7 months na bigay rin sa amin ni Lord yung inaasam-asam namin. Diba? Okay. So, again, guys, etong job category ni Raymond, it's also exempted doon sa in-announce na low-wage Lamia jobs. Okay. Yep. Just FYI. Diba tama ako, Raymond, no? Well, luckily, itong trabaho ko, hindi siya low wage eh. Hindi. Sakto din. Yung mga dating na sa part na median na sa halos eh. Nice! Sa Ontario. Okay. Kaya, ang daming Pilipino na gustong pumasok sa company, kaso ang hirap na ngayon pumasok kasi walang umaalis talaga. Yun, oo nga. Siyempre, kapag mabalitaan nilang nagsusupport ng PR, hindi talaga nila bibitawan yan. Ay, nako. But good for you, Raymond, no? Nako. Ikaw ba palagay mo, sa nangyayari ngayon, kunyari you were still in Singapore, and you are watching, let's say, vlogs ngayon, na sinasabi, ito na, naghihigpit. Sa tingin mo, itutuloy mo pa yun? Sa akin, kung talagang gusto nyo talaga at may paraan naman, i-push nyo na lang yung dreams nyo. Kasi hindi mo rin masasabi kung ano magiging kapalaran mo pagdating mo dito. Pwedeng gumanda, pwedeng pumangit, depende kung paano mo siya aasikasuhin ba. Kasi before talaga pumunta kami dito sa Canada, prepare na namin lahat ng docs namin. Like West, mga TOR, lahat yun, police clearance. As in, kasi alam ko na
pagdating ko dito, after ko makuha yung experience, mag-a-apply na ako agad. Oo. Unlike ng mga kaibigan ko na nandito, dito pa lang nila inisikas yung West nila, dito pa lang nila kinuha yung TOR nila. Kaya na medyo na-delayed sila. Oo. Isipin mo, meron akong kabatch na mas nauna pa sa akin. So, mga 3 years na siya doon. Kaka-apply niya pa lang ngayon. So, Oo. imagine almost 3 years yung naubos din sa kanya. Kasi meron din ako kaibigan, sabi niya, mataas pa naman yung 5 years eh. Tapos nung wala pa nangyayari sa, meron na nangyayari sa application ko, tsaka niya biglang naisip na, uy, mukhang okay yata si Raymond, gumanda na yung application, apply na rin kaya ako. So yun yung mga missed opportunities na sinasabi ko sa kanila, na pagkaya nyo hanggang maaga, applyan nyo na agad. Huwag nyo nang palipasin yung oras. Kasi hindi mo alam na mangyayari, di ba? Correct. If ever man, Raymond, nasa isip nyo ba that it was also always a possibility that you might, go back to Singapore or Philippines? Nasa option nyo rin pa ba yun? Nasa isip nyo rin ba yun? Actually, pagdating ko dito, ang lakas agad ng kutob ko na makukuha ko yung goal ko eh. Ay, okay. Oo, parang Manifesting. sabi ko, kumbaga parang, hindi, kung nakuha ni ganito, kaya ko rin yan for sure. Hindi ko na naisip kasi yun na may uuwi pa kami. Ang dami mo na sinacrifice eh, di ba? Ang dami mo ng mga give up. So, bakit pa ako uuwi ng Pilipinas? Para sa amin din naman ito. Yeah. Ayun. Ay, nako. Pero again, guys, even Raymond says, times have changed. Yep. Okay? Kung magtatanong kayo kung dapat pa bang ituloy ang pagiging international student, research well, Yes. diba? Consult with professional, regulated immigration consultants. Watch as many vlogs as you can sa pamumuhay dito. Because again, nagbabawas na po, just for context, nagbabawas na ng mga aaprubahan na study permit. Maliban dyan, mukhang magbabawas na rin po ng mga PR slots, kumbaga yung papayagang mga PR. So, ayun, medyo humihira. If your goal is to permanently move here, do your own research and, make an informed choice for yourself kung kakayanin nyo. There is no guarantee, guys, na mapi-PR kayo through the international student pathway. Yeah. Ay, nako. Okay. Ano pa ba? Sige, siguro, close. Meron ka pa bang masashare, Raymond? Baka may iba pang tips. Ay, sorry. After Raymond got his PR dun sa chicken processing job, you're back sa engineering. Oo nga pala. Ano nangyari? May kaibigan din kasi ako na taga Singapore na umalis sa manual labor job. Kasi akala niya makakakuha rin siya ng support dito sa engineering job. Unfortunately, hindi umabot sa median wage yung trabaho niya. So, baka iniisip niya ulit bumalik sa manual labor job. Okay? So, ang kaibigan ko na to, sabi niya, baka gusto mo bumalik sa dati mong trabaho. Sabi ko, sige, patingin nga ang ginagawa mo. Sabi ko. Tapos pagdating ko sa bahay niya, nakaupo lang siya, work from home. Sabi ko, yan nakakaingit naman. Sabi niya, sige, applyan mo lang. Baka malay mo naman. And then, fast forward, natanggap naman ako sa trabaho. And then, wala nang patumpik-tumpik. Sabi ko, after natanggap, nag-ano lang ako render lang ako ng 2 weeks notice sa office ko. Lahat sila nagulat eh. Kasi wala pa talaga akong balak umalis. Oo. Nagkaroon lang talaga ng opportunity na makaalis ako sa dati kong work at makabalik ngayon sa career talaga na ginagawa ko sa Singapore for 8 years. Nice! O, diba? Congrats. Yep. Medyo recently pa lang yan. I think more than a month ka pa lang dun sa bago mong work as a 1 month ko lang draftsman. noong 22, yes. Yeah. How about your wife? Ano na palang update sa kanya? Yung asawa ko ngayon, nasa Maple Leaf siya. So, may Maple Leaf din pala sa London. Okay. Actually, yung Maple Leaf, nilipat na nila yung sa London. So actually, na-start na nga mag-boom yung London sa mga manufacturing companies. Marami nang nagbabalak din na meron din nata nagbabalak IKEA dito.
Oh, Ontario, wow. Ay, Isaiah pwede sa, na. Medyo malapit-lapit na rin kasi London. yung London Oo. dito sa akin sa Yes, Windsor. Kung yes, yes. masaya, may IKEA na. Okay. Oo. So, yun pa lang naman yung mga naririnig ko. Hindi ko sure kung totoo. Kaya ayan, so Oh, dito rin. Maraming companies dito. Yun nga lang, more on labor job eh. Eh, yung yeah. asawa ko, medyo hindi na rin bumabata. So, sabi niya, napapagod na rin siya kasi sa forklift siya eh. Nagdadrive siya ng Oh. forklift. So, sumasakit yung leg niya. So, gusto niya ulit bumalik ng ano. Sabi ko, pa tayo mo bumalik dito sa job ko? Sabi niya, ayaw niya, hindi kasi siya nag-i-enjoy. Gusto niya kasi Oh. talaga i-pursue yung sa supply chain career na gusto niya. Okay, okay. That's good. Nako. Logistics. Well, congrats to you guys, Raymond, Thank Siguro ito you. na lang, last two questions na lang pala, Mm. Raymond. Yung, what do you say, how do you feel? I'm sure, narinig mo na rin to na komento ng iba na dapat kasi ang student pathway hindi yan ginagamit as a way to permanent residency. Yan kasi yung usapin ngayon, di ba? Kasi mukhang magiging stricto na ulit ang Canada. Although wala pong ginawang illegal sila Raymond. Okay, walang ganon. Pero kasi sinasabi nga ng mga citizens, ngayon na sobrang dami kasing immigrants dito na pati daw tong international student pathway kasi naging backdoor na ng immigrants for permanent residency. Parang ganon. How do you feel when you hear those? Well, hindi ko naman masisisi yung mga talagang true-born Canadians na lumaki Yeah. dito at pinanganak kung pati international student idadamay nila. Kasi parang somehow totoo naman eh, di ba? Mm-hmm. Kaya ka nag-aaral dito para maging permanent resident. Lahat naman, siguro 90% naman ng pumupunta as international student gusto nila maging permanent resident. Wala namang masama doon. Eh, opinion nila na magbawas daw ng international student, eh, hindi ko lang sure kung paano nila gagawin yun. Eh, una sa lahat, nakikinabang din naman ng economy ng Canada sa international students, di ba? Kasi mahal yung tuition. So, nasa in-between lang ako, Yeah. actually. Kumbaga Hindi ko, naiintindihan mo rin naman oo. yung Kasi galing din sentimientong naman tayo ganyan. dyan eh. Di Ha? ba? Galing din naman tayo dun sa Correct. part na yun na naging student ka, tapos Oo. nangarap maging PR, tapos nung nakuha mo naman yung PR mo, eh yun ang gusto mo, tapos wala naman masama sa ginawa mo, hindi naman illegal. So, Oo. ayun lang. Yeah. So, in between lang ako. Yeah. Pero guys, again, for the viewers, ngayon, parang to me, I think the government is trying to find ways to make sure, to stick to the, ano ba to? The government is trying to find ways to make the student pathway go back to its, original intention na talagang pang students lang talaga. Diba? Yeah. I think, doon na sila heading na mag-aral ka, and then, after, umuwi ka where you come from, unless talagang napakagaling mo or you are finishing a job from a course na talagang kailangan dito, yung mga gano'n, I think they're shifting towards that direction. So, isa po yan sa factors na i-consider nyo rin if you're still thinking of pursuing the student pathway. Yeah. And my last question, Raymond, ito naman, ang usap-usapan din ngayon, talagang nag-deteriorate na daw ang quality of life in Canada. But ikaw, alam ko, you're very thankful and happy with how Canada has treated you so far. Masasabi ko, masaya naman ako na nandito kami sa Canada, pero hindi naman yung talagang masayang-masaya katulad nung nasa Pilipinas ka, di ba? Ay, syempre, home natin yun, no? Siguro masasabi ko, nag-deteriorate ba? Siguro dahil sa sobrang dami ng tao, yung dating iniisip kong Canada, kasi nung dumating kami dito, kahit di mo kilala na mga puti o kaya mga ibang lahi, pag nakita ka, hey, good morning, how are you? How's it going? Ngayon, bihira na lang yung tumutungo sa'yo, tatango sa'yo, oh, musta? Yung mga ganun sa Amerika, yung sa mga Canada. Wala. Kasi nga parang feeling ko, lahat na ng tao sa paligid ko, puro na mga imigrante. Galing ng ibang bansa. Kung hindi man estudyante, refugee, ng ibang bansa. Tapos minsan nawawala na yung bait ba na alam ko yung mga Canada kasi mga Canadian mababait para sa akin hindi ko lang sure sa siguro no, general. That's true. I agree. In general mababait sila. Sa office ko lahat ng mga Canadian kong office mate talagang
mababait eh. Yeah. Pero yung mga nahaluan na siguro dito, hindi na dito lumaki. Grabe. Wala na, iba na yung quality ng... Are you able to cope with the cost of living? Nahihirapan ka ba mamuhay dito? To live, Ay, nako. comfortably? Sa totoo lang, Ina, nung nasa SG kami, wala talaga kaming kautang-utang. Oo. Pagdating dito talagang masasabi mo na hindi ka pwedeng hindi umutang. Para kasi Kasi credit dito no? Ano ba kaya tawag? Credit yung card parang economy dito, kung sabihin nga nila oo, eh. sa totoo lang. Kaya parang minsan, you're living to paycheck na talaga eh. Nung time na Mm-mm. nag-apply kami ng PR kasi wala namang kaming pambayad sa agency that time. Wala, i-credit card muna namin tapos i-monthly payment na lang namin. Alam mo yun, para lang to Oo. parang make ends meet. Parang ganun. Meet ends. Oo. Kaya Okay. sobrang struggle pero ngayon unti-unti naman na kaming nakakahinga sa awa naman ng Diyos. At saka nasa disiplina din 'yan ng mga tao dito sa Canada sa totoo lang din. Oo. Kung magastos ka or matipid ka, marami ka rin namang mase-save talaga sa Canada. Pero kung Oo. magastos ka, yun nga, utang dito, utang doon, wala. Oo. Hindi mo Nasa ba sa'yo. naisip pala, nung nakapag-ipon kayo sa Singapore na parang uuwi na lang natin sa Pilipinas 'to, magnegosyo tayo dun? Hindi ko nakita kasi yung sarili. Simula nung nag-Singapore kami, hindi ko nakita yung sarili ko na babalik pa ako ng Pilipinas para mag-work. Kasi yung kinikita ko naman sa SG at saka dito, as in, hindi ko sure kung makukuha ko yun dun eh. Unless Oo. manager ka o director ka sa isang company, yun, talagang baka hindi na Puwede. ako umalis. Pero Oo. yung iniisip ko rin yung, paano pag nagkasakit ka, meron kang 10 Mm. milyon, bigla kang nagkaroon ng cancer or whatever, ubos yan eh. 'Di ba? Oo. Ubos din yan eh. At least dito sa Canada, aalagaan ka nila. Yeah. Alagaan ka nila na. Yun nga lang, marami rin tayong naririnig na hindi maganda sa healthcare dito. Eh kaso ganun talaga eh. 'Di ba? Yeah. Well, we hope, no? We Hmm. hope things will improve pagdating dyan Yep. sa healthcare. Feeling ko isa yan sa mga end goals nila kasi nga sa sobrang daming tao dito, it's stressing out basically the healthcare system and housing Hmm. nga. Sana, no? Sana nga. Sana. Yeah, I mean, no place is perfect, so Yep. yeah. Ganun Okay, talaga. thank you so much, Raymond, for sharing your story. Thank you. Pasensya na, Yeah. medyo kinakabahan. Ano ka ba? Parang ewa ko ba dito kay Raymond. O sige, and more good luck sa inyo. Sana magtuloy-tuloy lang. Ayan, ang Thank inyong you. success sa trabaho. Okay. Salamat. O sige, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye! Bye.